It's really slippery bunch. Hey guys! Good evening! Kumusta kayo? Happy Sunday sa inyo. Gusto ko yung ating light sa ngayon kay relax lang siya. Inoon ko lang yung lamp ni Habi dyan at saka yung sa aking side din. Kaka-relax siya sa akin. I hope na na-relax din kayo nag-watch sa akin. Today talaga guys kay
early ako nagising kahit Sunday. Nag-alarm ako ng 9:30, kaso nagising ako ng 7. Nauna ako ni Habi sa paggising. Nasanay na kasi yung katawan ko na early ako gumigising. Kahapon pagod na pagod talaga ako kay naglinis ako sa bahay, nag-laundry. Kaya today, bumabawi ako sa sarili ko na mag-chill lang talaga ako. Ginagawa ko yung mga bagay na gusto ko lang talaga. Yung walang mga paglilinis or yung gawain ng bahay except sa paghuhugas ng plato. Tsaka pagluto ng food para kay Happy bukas. Na-relax talaga ako today. Kahapon dumating tong book na in-order ni Habi. Si Habi kasi yung taga-order ng book ko, kay may account siya sa bilihan ng book and ayaw ko magawa ng account, kaya si Habi yung inuutusan ko. Dahil nga na naglinis tayo buong araw at saka naglaundry, wala akong time sa pagbasa. Kaya today ko lang siya binabasa and ang ganda ng review nito and ang daming bumabasa talaga nito. Kaya na inspired ako magbasa. Hindi talaga ako mabasa na tao na sa mga book before. Hindi talaga ako palabasa. Mag-study lang ako sa book kapag kailangan talaga and may exam. Dito na talaga ako sa Sweden na mahilig na ako magbasa. Kaya nung time na yun, nung pag-start kay na-depress talaga ako and hinihelp ko yung sarili ko. Kaya gusto ko nang makipag-talk ng psychologist kay di ko na talaga kaya yung sarili ko. And ayaw kong i-share sa inyo yung mga things na naisip ko or gusto kong gawin nung time na depressed ako dahil ayaw ko na makapabigay pa ako ng trigger sa inyo. Pero i-share ko sa inyo kung paano ako nakawala ng paunti-unti nung na-depress talaga ako. And ang daming mga reason kung bakit na-depress ako and hindi lang isa. Pero kailangan natin na magtulong ng doktor para makatalk tayo dahil sila naman talaga yung expert. Pero nung time na yun, tinatry ko talaga sa sarili ko muna na lahat-lahat na kaya kong gawin. Hindi ko ma-advise sa inyo same way sa ginagawa ko dahil iba-iba tayo. Maybe nag-work sa akin pero hindi nag-work sa inyo. Kaya ayaw ko mag-advise na yung mga ginagawa ko na mga i-share ko sa inyo ay dapat nyo din gawin. Kahit man lang konti makatulong pero hindi talaga siya na i-recommend ko na dapat ganito yung gawin nyo. Kung need nyo ng help sa mga expert or therapist, go. Kailangan talaga natin i-take good care yung sarili natin para yung mental health natin ay okay. Yung mga time talaga na na-depress ako, sabi ko sa sarili ko, one last time na lang, kung hindi pa ako ma-okay ay makipag-talk na talaga ako sa expert or magpa-therapist na talaga ako kay grabe talaga yung time na yun and hindi ko na na-enjoy yung everyday life ko. Nag-search ako sa Google and ano na lang yung i-search ko, how to be a better person, how to be a better wife, and then sa mga Pinterest, mga routines, mga makaka-help sa sarili ko na maging happy, lahat-lahat sinesearch ko. And then pumunta din ako sa YouTube, nag-search ako ng mga doktor, tapos kinig-kinig ako, tapos nag-search din ako ng pare na makapag-talk para magaan yung heart ko, sa faith ko kay God, and also sa mga science din, na yung expert talaga na may alam kung bakit nagkaganito yung utak natin, bakit ganyan tayo mag-think. Kaya, ang lagi kong pinakinggan nung time na yun, every morning talaga sa YouTube, kay si Dr. Joe Dispenza sa YouTube. Lagi ko siyang pinapakinggan, yung mga routines, dapat gawin mo yan. Sinesearch ko hanggang nagkuha ako ng book niya na Brett Oban at Barade 12. Ang English nito ay Break the Habit Obeying Yourself. And then, sinasabi ko kay Habi na gusto ko English para mabasa ko siya. Pero sabi ni Habi na kailangan ko din daw mag-learn ng Swedish. Kaya Swedish yung
in order ni Habi. Ang nangyari kay gusto ko man siya, kaso nahirapan ako sa Swedish kasi grabe kahay yung language nito na level. Dito lang ako nabasa nito. Diyan lang. Kay Swedish siya. Nung time na yun, kay hindi pa ako gaano ka marunong mag-Swedish. Kaya nawalan ako ng gana na bumasa nito. And ilang years na to sa akin. I think kaya ko na siya ngayon basahin. Maybe after nito. Si Dr. Joe Dispenza yung lagi kong pinakinggan before sa mga paano yung pag-work sa utak natin, bakit tayo na-stress, paano i-change the way tayo mag-think, yung habits natin, mga routines, ang dami pa. Makalma talaga ako. Lahat-lahat na talaga sinesearch ko and then hanggang nasanay na ako. Tapos nagbasa na din ako ng book yung sa phone na book na app. Tapos lahat-lahat ng mga good things para maging okay ako. Hanggang ngayon na okay na ako, lagi pa rin akong nagbabasa. And minsan pupunta din ako sa second hand kay may mga Englishman na mga books ba na self-help book. Bumili din ako. Kaya ang dami ko nang nababasa. Mas okay sa akin na English yung basahin ko kay para madali lang ba. Ganado talaga ako bumasa. Yun yung mga story kung bakit ako mahilig na sa ngayon na magbasa ng book. Mga dami ko ding sinesearch, mga tips sa mga ano-ano. And ina-apply ko din yung mga na-search ko, mga tips. Yung iba, hindi naman siya nag-work sa akin. At least man ba na tinatry ko. And hindi talaga siya mag-fit. Kaya kung ano man yung mga sinasabi ko sa ngayon and sinasabi ko sa aking mga vlogs, itry nyo lang. Pero kung hindi talaga mag-fit sa inyo, wag nyong ipahirapan yung sarili inyo. Also, mahilig din ako mag-journal. Kung hindi kayo mahilig mag-journal or nag-wonder lang kayo paano kayo mag-start, ano yung gagawin nyo sa journal. Ang journal kasi depende yan sa'yo. Di mo naman kailangan na bumili ng yung nakaganito na tapos may sulat-sulat na siya. Pwede ka lang naman magsulat about sa day mo, anong nangyari, reflection, sa buong week mo, sa buong month, sa buong day mo, depende sa'yo. Sa morning, kung ano yung gagawin mo, 3 things, tapos gratitude, ano yung papasalamat mo, 3 things, or papasalamat mo kay God, hindi mo feel good, magsulat ka kay God, magsulat ka yung mga feelings mo kay God. Ang nakakagaan talaga ng loob nung time na ma-feel down ako, sulat ako ng letter kay God, tapos lahat-lahat isumbong ko sa kanya, and after mas malinawan ako. Mga pangarap mo, manifestation mo in the future, kung ano yung gusto mong marating, isulat mo yan. Sa akin kasi mas gusto ko na may guide. Kay mas ma-focus kung ano yung isulat ko. Pero kung wala kayong notebook na ganito, may sulat na, magkuha lang kayo ng paper or notebook na pwede nyong sulatan. Bukas kay birthday ng mama ko, tapos batiin ko siya. Bisaya agad ko kaayo guys, para makasabot ang tanan Pilipina ba or Pilipino kay magtagalog ko kay maski lisod na jud kay magtagalog bitaw. Komportable jud bitaw kung magbisaya ka, so kay ang uban na mga Pilipino kay di man makasabot og kanang Bisaya mo nang magtagalog na lang jud ko maski tuwad baliskad na jud. Kung mama nag-watch na siya all the time sa akong vlog kay binuangan mi jud na ako siya na kailangan jud siya mag-watch. Akong mama ray jud akong binuangan na i-push jud nako na kailangan jud siya mag-watch. Kailangan jud siya mag-watch sa akong vlog kay iya jud ning anak. Lingaw man jud akong mama na mag-watch pod. Ang kabalo jud siya unsa akong gipang buhat. I-explain niya unsa daw akong gibuhat. Tapos nagtalk daw ko with detailed lagi akong mama maki-istorya jud na mao ni imong gibuhat atong niagi nag-declutter ka tapos imong gi lain-lain tong di na daw na ako gamiton ng mga gamit. Kabalo jud siya sa akong tanan-tanan
buhat sa akong mga vlog and grabe na gyud siya ka supporter kaysa iyang anak niya usahay kay mo anak ko tanaw ka sa akong vlog wa siya nagtanaw tapos i-detail na dayon niya pag istorya na ngani bi imong gibuhat ngani imong gisulti mamuot na lang jud ko sa mama. Happy birthday ma, birthday na nim ugma. I love you amping ka perminti, love ta ka kaayo and amping dira permi. Love you Mother Earth. Yan lang yung masasabi ko guys sa mama ko. Magtagalog na tayo para maintindihan niyo ako. Gusto ko talaga sa inyo na magpapasalamat sa lahat-lahat talagang nag-support sa akin, sa aking mga new subscribers. Lagi tayong may new subscriber. 197 na tayo and nagko-comment pa kayo. Grabe yung mga effort nyo. Thank you talaga sa inyo. Thank you sa lahat-lahat ng mga support nyo. I hope na nag-enjoy kayo sa aking vlog. Thank you so much guys. I love you. Mag-take good care kayo sa sarili nyo. Bye-bye.